Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay ChatGPT. Ayan, ito po yung sumusikat na AI sa ngayon na yan, pwede mo pong itanong ang kahit anumang bagay ay sasagutin ka po nito ng maayos. Yan, sapagkat ito po ay isang artificial intelligence na nalalaman. Yan, marami po itong nalalaman, halos nalalaman niya lahat ng mga bagay. Kaya, ayan, pwede daw po natin gamitin ito para mag-assist sa ating pagtitrade. Ayan, maaasahan nga ba ito? Kaya yan po yung ating tanong dito. Maaasahan nga ba natin yung si ChatGPT para magbigay ng assistance or parang financial advice or guidance sa ating pagtitrade dito sa cryptocurrency? Yan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan po mga ka-crypto, how to use ChatGPT to trade crypto. Many of us know that ChatGPT can create human-like responses in our mother tongue language because it is a chatbot that is powered by a large language model. Ayan, totoo po yan. Pwede po natin kausapin si ChatGPT gamit mismo ang ating native language. Yan, tulad ng pwede po natin kausapin ito sa Tagalog. Yan, marunong pong magtagalog si ChatGPT. But ChatGPT is also a generative AI tool, which means that it can create new content based on the data that it has learned. This is how ChatGPT can assist its users in their decision in making a crypto trader. Ayan, pwede daw po nating turuan si ChatGPT. Ayan, kaya pwede siyang matuto, kaya pwede po natin siyang turuan at gamiting assistant sa ating pagtitrade. Ayan, kaya napakagaling po ng ChatGPT. Secondly, this AI tool can also provide traders with crypto assets history. It could supply historical data about the token's price, the data factors when it reached its all-time high, and the pattern of its price movement. Through this, traders can make more accurate predictions, as we all know that the crypto market is cyclical. Ayan, yan nga, cyclical. Yung sinasabi naman natin dito na history repeats itself. At pagdating po rito sa historical data, yan, yung mga past data ng mga nakaraang datos ng mga crypto assets ay yan po, dito po magaling ang AI tools na katulad ni ChatGPT. Pwede po natin silang tanungin yan kung ano nga ba ang history ng mga nangyari ayan sa isang crypto asset na ating tinitrade. Kaya ayan, diyan po masasabi kong magaling dito si ChatGPT. Ngayon ay lastly, ChatGPT is one of the most advanced chatbots to exist, can offer forecasts and opinions. ChatGPT can give advice based on the current news and regulation that affect the crypto market. It can also supply the future behavior of a coin or token. Ayan, pwede na rin pong mag-predict ang ChatGPT. Ngayon, yung kanya magbigay na rin siya ng predictions at magbigay ng mga latest forecast. Ayan, forecast and opinions. Ayan, parang tao na rin siya. Na ayan, parang kagaya ko na rin. Maaring mas magaling pa si ChatGPT kumpara sa akin rito. Kasi si ChatGPT ay isang AI yan. Ayan, mas magaling. Kaya mas magaling pa siyang magpaliwanag. Alam na alam niya, more detail pa yung kanyang paliwanag. Kaya yan nga, ginagamit si ChatGPT bilang assistant sa pagtitrade. Ngayon ay limitations in risk. Yan, meron pong mga limitasyon. Meron na rin pong risk. Yan, hindi ibig sabihin na kapag gumagamit tayo ng ChatGPT ay 100% yung mga maibibigay nitong output, yung future prediction. Kaya ayan, maaari na rin pong magkamali si ChatGPT. Kaya ayan, dapat po nating malaman yan na may risk po dito. Yan, sabi rito ay as mentioned in our past articles, the ChatGPT sometimes produces inaccurate and misleading information which could cause poor predictions and may harm the trader mentally and financially. Yan, totoo po yan. Napansin ko na rin yan kasi sinubukan ko pong gamitin si ChatGPT. At
meron po yung mga sitwasyon na kung pag hindi po niya alam yung sagot sa tanong mo ay nag-iimbento po siya or magbibigay po siya ng maling impormasyon. Yan po yung nangyayari dito. Bibigay siya ng maling information. Mas maganda na lang sana na sabihin kung pag hindi niya alam ay direktang sabihin niya na hindi niya alam. Pero may mga sitwasyon po kasi na imbis na sabihin niyang hindi niya alam ay magbibigay siya ng maling information. Yan po yung risk. Ayan, pwedeng ang pagdating sa financial decision making, financial decision making ay kung pag nangyari ito ay talagang yan nga, it may harm the trader mentally and financially. Ayan, kaya yan po yung malaking risk dito kay ChatGPT. Also, take note that ChatGPT is trained based on the data available on the web. So, it may generate answers in opinions that could be inappropriate, like outdated data or biased statements against a certain race, country, or even asset. Ayan, totoo po yan. Si ChatGPT ay isa po itong AI. At yung kanyang mga opinions, mga predictions ay nakabase po yan sa mga data na meron dito sa internet. Yung mga websites. Kaya syempre, yung mga websites diyan, yung mga information, merong mga naglalabas ng mga information na bias. Ayan, mga mali-mali na rin. Yung mga outdated pa. Diyan po talaga kinukuha ni ChatGPT yung kanyang provide na information sa mga users or gumagamit nito. Kaya yan, kung maraming mga information ayan, na nagkakalat na mali, ay yan ang pupulutin. Maaring yan yung pupulutin ni ChatGPT at yan po yung kanyang ibibigay pa sa kanyang output. Trading while you can use ChatGPT to trade crypto, it is still just an AI tool. It lacks human experiences and possesses a different level of judgment compared to crypto traders. So it might miss important details and context when providing forecast. Ayan, totoo po yan. Isa po siyang AI pa rin. Artificial intelligence at sa tingin ko ay parang hindi pa siya gaanong na-improve. Yan, hindi talagang kulang talaga. At maliban dyan wala po itong experience na hindi katulad ng isang taong trader. Ayan, at yung kanyang judgment, ayan, ay hindi po katulad ng sa atin na meron po tayong instinct. Ayan, at alam po nating meron po tayong alam po nating mag-manage. Ayan, yung risk management na sinasabi po natin. Kaya yan, dyan po pwedeng magkamali ang AI or si ChatGPT. Thus, it should be emphasized that you should only use ChatGPT as a tool and not a substitute for human judgment. And mostly important, it is not a trading guru. Ayan na nga. Si ChatGPT ay gamitin lamang po natin na mag-provide ng parang gamitin natin ito na mag-provide ng mga ideas, mga information. Pero wag po natin gagamitin ito na talagang ito yung 100% na sinusunod natin yung kanyang mga sinasabi. Ayan, na sa bandang yung parang yung final na decision natin ay tayo pa rin, sundin pa rin natin yung ating human judgment. Ayan, nasa sa atin pa rin kung ito nga ba ay kung ito ay kung i-consider natin yung kanyang mga provide na mga informations or hindi. So use ChatGPT to trade crypto with caution and always do your own research before making any trading decisions. Ayan, nasa sa atin pa rin. Kailangan po natin na magsaliksik pa rin ng do your own research. Ayan, para sa bago tayo magkaroon ng ating final decisions. Huwag lamang po talaga tayo mag-rely kay ChatGPT. Kasi kapag ganyan po laging ginagawa natin, ay lagi tayong nakarely kay ChatGPT, ay maaring biglang darating na lamang yung point na yan nga, ito ay makakasira sa atin bilang trader, mentally at saka financially. Kaya yan ang masasabi ko po rito kay ChatGPT. Masasabi kong talagang magaling si ChatGPT. Ayan, napakagaling nito.
Nasubukan ko po ito pero yan nga, marami pa rin itong mga limitation at saka risk. Ayan, yung talagang nakakatakot dito yung nagpro-provide siya ng misinformation, yung mga maling information kung pag hindi niya alam yung tamang sagot or wala siyang maisasagot. Yan po, diyan po ito na-experience ko pa talaga yan ng ilang beses. Yan, nag-iimbento siya. Kaya yan yung nakakatakot dito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.